Rex na tumatawa kahapon lamang. Answer me. Napayuko ako dahil sa kaba. Oo nga pala. Hindi ko pa lubusang nakilala ang pagkatao niya kaya dapat hindi ako naging kampante. Marahan niya akong binitawan at sinuntok ang pinto na nasa tabi ko. Nagulat ako sa ginawa niya at hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya. Kusa niya rin naman akong pinayagan para sumama kay Val, kaso nga lang hindi ito dumating. Sumang-ayon lang ako kay Val dahil sa inis ko sa kanya kahapon. Sit down there, now! Tiningala ko siya at sinalubong ko ang mga mata. Nanandidilim habang nakatingin sa akin. Wala kang karapatan na kontrolin ako. Sige, maaari mo nang gawin lahat ng gusto mo, kahit ngayon pa mismo. Paliguan mo ako ng bala, isa kang halimaw. Mas lalo pang nagbaga ang mata niya dahil sa sinabi ko. Mabilis niyang hinuli ang magkabilang balikat ko at para niya na akong lalamunin ng buhay. How dare you? And yes, I have the right to control your life. Dahil una sa lahat, ikaw rin ang dahilan kung bakit naipit ako sa gagong yon. Bitawan mo ako. Wala akong kinalaman sa kaguluhan ng buhay mo. Meron. Malaki ang kinalaman mo, Sandoval. Bitawan mo ako, sabi. Nagpumiglas ako sa mga hawak niya dahil sa sobrang desperada kong makawala sa kanya. Tinuhod ko siya at napamura siya, kaya agad akong tumakbo. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Galit siya sa akin. Alam ko, may gagawin siyang kagaguhan kapag nagpatuloy pa ang bangayan namin. Gusto kong tumakbo palabas ng bahay pero batid ko na hindi rin ako makakalabas ng gate. Mabilis kong nilak ang pinto ng room ko at parang may kabayang tumatakbo sa loob ng dibdib ko. Nakita ko ang susing binigay niya sa akin nung nakaraang gabi. Mabilis ko tong dinampot at binuksan ang cabinet. Hinawi ko ang maliit na pinto at pumasok dito. Sinara ko ito at agad kong isinuksok ang susi sa doorknob. Parang hinalungkat ang loob ng tiyan ko nang mabuksan ko ito. Ito na ang pinto na sinasabi niyang papunta sa kwarto ng babaeng iyon. Walang katulad ang susing ito sa lahat ng room dito. Muli ko itong inilock at iginalang paningin sa loob ng kwarto. Isa itong malawak na sala na may malaking bookshelf na may nakalagay na malaking libro at may nakasabit na ilang abstract painting sa wall. Nagpapintig ng malakas ang puso ko dahil may narinig akong kalabog. Unti-unti ako naglakad dahil may pintong nakaharap sa malaking bookshelf. Napatitig ako sa libro na nasa sahig. Marahil nahulog ito at naglikha ng ingay kanina. Pinulot ko ito at muling nilagay sa lalagyan. Naparunok ako habang tinititigan ang pinto na nasa harapan ko. Hinawakan ko ang doorknob at kinakabahan, pinihit ito. Nakalak ito kaya naisipan ko gamitin ang susing hawak-hawak ko. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko na makapasok ako sa loob ng isang malawak na kwarto at may malaking kama sa gitna. Napatitig ako sa ilang paintings na nakaparada sa gilid ng kama at lahat ng paintings na ito ay puro magaganda at gawa sa realism painting. Tira totoong kuha ng larawan. Nanindig ang balahibo ko dahil naramdaman ko may tao sa likod ko. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko kapag nasanayan ko ng totoong mukha ng anak ni Estefan. Ang sinasabi ni Hendrix na pinakamaganda at sexy na babae sa bahay na to. Unti-unti akong lumingon at pinanlamigan ako na makita ang isang babaeng nakatayo at nakatingin lamang sa akin. Mahabang buhok nito at may hawak itong paintbrush. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa kirot na hindi ko maipaliwanag. Biglang nag-init ang mga mata ko at unti-unti akong lumapit dito. Hinimas ko ang babae na may hawak na paintbrush. Oo, isa itong realism painting. Ang painting na ginawa ko isang taon na nakakalipas. Ito ang painting na nilaban ko sa exhibit. Napaiyak ako habang tinitigan ang sarili ko sa ginawa kong painting. Yes, ako din ang babaeng nakahawak ng paintbrush na ito. Ito rin ang dahilan kaya nanalo ko noon. At ang lahat ng mga paintings dito ako ang may gawa dahil sa signature na nakalagay sa ilalim na parte ng bawat paintings. It's a realism painting dahil yun lagi ang painting na ginagawa ko. Gulong-gulong isip ko dahil sa mga nakita ko sa kwartong ito. Natigilan ako sa pag-iyak na may makita akong dalawang pinto sa unahan. Naglakad ako papunta rito at nang buksan ko ang isang pinto, papunta ito sa banyo. At nakikita rin sa kabilang bandang ilang mga computers at monitor kung saan makikita lahat ng anggulo ng bahay hanggang sa labas. Dito pala nakatago ang mga to. Napatuon muli ang pansin ko sa isang pinto, ngunit nang ipinihit ko ito at buksan, nagtaka ako dahil sa nakita ko.
Sa loob nito ay isang koridor at sa unahan may isa pang pinto na nakasara. Naglakad ako patungo sa pintong nakita ko at napatras ako dahil may pumasok na ideya sa utak ko. Baka ang pintong ito ay palabas sa bahay ni Max. Kinabahan ako at pinanindigan ng balahibo. Ayoko na makita pa ang maitim na ahas na yon. Ngunit naisip ko baka hindi rin. Baka ito na talaga ang room kung saan nakatira ang babaeng yon. Pinihit kong muli ang siradura ngunit nakalak din to. Sinuksok ko ang susing hawak ko at humugot ako ng malalim na hininga. Bumukas ito at pumasok ako sa loob. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa taong nadatnan ko. Nakaupo to sa gilid ng kama at walang emosyon ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Napalingon ako sa pintong pinanggalingan ko. Bakit sa sarili kong kwarto ako napunta? Akala ko ba ang susing ito ay para lang sa kwarto ng babae na kinidnap niya 21 years ago? Here's the key. Nag-iisang susi na yan at wala siyang katulad sa lahat ng susi sa bahay na to. Kapag nagwa mong buksan ang pintong yon gamit ang susing ito, that door is the gateway where you can find that lady. Remember this? Tanging sa pinto lang ng room niya magiging compatible ang susing ito. Muling bumalik sa isip ko ang mga sinabi niya noong nakaraang gabi. Napabilis ang tibok ng puso ko na mapagtagpi-tagpi ko ang mga sinabi niya. No, hindi akong babaeng yon. Hindi akong tinutukoy niyang anak ni Estefan. Nagkatitigan lamang kami at nagbabadya na mga luha ko. Pilit kong pinigilan ito at lumapit sa kanya. Kung saan mo man itinagong babaeng yon, hindi ako interesado. Sabay bato ko ng susi sa kama. Tumalikod ako upang lumabas ng kwarto, ngunit natigilan ako sa sinabi niya. Stop acting like a fool, Hannah. You know if who is that lady I am referring as the daughter of Estefan since you discovered that room, since you got out from that door, since you used that key. Marahas ko siyang nalingon at sinamaan ng tingin. Maghanap ka ng taong malilinlang mo, Mondragon? Lumaki ako sa poder ng mga magulang ko kasama ng kapatid kong si Harris. At paano magiging ako yon? Kailan ba tayo nagkaharap? Walang katotohanan ang nais mong palabasin na istorya? Bigla na lamang siyang tumayo at hinila ko papasok sa pentong pinanggalingan ko kanina. Nagpumiglas ako sa mga hawak niya, ngunit hindi niya hiniyaan na makawala ako. Ano ba? Bitahon mo nga ako? Wala akong panahong makipagbiruan sa'yo. Pero tila wala siyang narinig at tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad. Nilak niya ang pinto at hinila niya ulit ako papunta sa pinto kung saan nanggaling kanina. Muli kaming pumasok sa room ko sa nakapaloob ang mga paintings na gawa ko. Pinaupo niya ako sa isang sofa, ngunit nagpumiglas ako dahil ayoko siyang makausap at makaharap man lamang. Huwag mo kong hawakan. Sit down and listen to me. Ayoko. Mahinang sabi ko at sunod-sunod tumulo ang mga luha ko. Suminghot ako habang nakayoko at siya namay nasa gilid ko. Umani ang katahimikan sa gitna namin at narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga niya habang siya ay bago nagsalita. 21 years ago, there was a little girl named Hannah Estefan. She's always in our house since my dad and her dad were partners in business. Nagkagulo ang dad niya at si daddy dahil sa nawalang ilang bilyon sa company. They had an argument about it because it was not resolved it yet. Parang ayoko marinig ang nais niyang sabihin sa akin. Ayoko marinig. On my 9th birthday, that little girl attended my birthday party, where happened in our mansion since our both mothers are friends too. She's 3 years old that time and turning to 4 on the next month. I saw her that day before she becomes missing. Napahagat ako sa ibabang labi ko dahil narinig ko nito sa usapan nila ng kaibigan niya. Nawala ang batang yon sa araw ng birthday niya hanggang sa hindi na siya mahagilap ng mommy niya. I saw how her nanny cried that time because she did not watch over Yuel. Days passed, bumalik ang dad niya mula sa ibang bansa. Sinampihan ng kidnapping si dad without any evidence. Napatunayan din ni dad sa court na wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Pinaalis din ng daddy niya ang yaya niya dahil ito ang sinisisi nila kung bakit nawala ang anak nila. Tumayo siya at may kumuha sa isang drawer. Pagbalik may bitbit na siyang envelope at may nilabas siyang mga larawan. Do you see this little girl? Sabay turo niya sa batang babae. Isang magandang babae. Pinahiran ko ang luha ko dahil ang babaeng yon walang iba kundi ako. May ilang pictures din ako ng bata pa ako na nakapaloob sa isang album na pinakita noon sa akin ni nanay. Ang lalaking nakahawak sa kanya, siya si Edgar Estefan, and the woman beside him is his wife, Diana Estefan, and they're the biological parents of this little girl. Hindi totoo yan. Si Nanay Hilda ang totoong ina ko,
At si Tatay Harold ang ama ko? Doon ako lumaki at kahit tong baby pa ako, marami akong pictures kasama si nanay nung kakasilang ko pa lang. Napatitig siya sa mata ko at gusto ko siyang singhalan na itigil niya na ang panlulokong ginagawa sa akin. Yes, of course. Meron talaga siyang pictures mo nung sinilang ka pa lang. Dalang Nanay Hilda mo, siya ang yaya mo noon pa man. And that time that she's crying when you disappeared, it's just an act. Hindi. Hindi totoo yan. Listen to me, Hannah. I am not just making a story here. I am telling the truth. Inis na sabi niya dahil ayoko na makinig pa sa kanya. And you know who is the mastermind of this kidnapping? It's Emmanuel Dominador. Magkalaban sila ng dad mo sa business at kaya kanya kinidnap para gawing komplikado ang sitwasyon ko at ni dad. His accomplice is your nanny kaya siyang tumayong ina mo. Magkasabot silang dalawa dahil binayaran niya to ng malaking halaga. At ang sinasabi niyang kapatid mong si Harris, anak siya ng anak ni Dominador. It means he is the grandson of Dominador na pinalagaan sa Nanay Hilda mo para may gagamitin siyang kahinaan mo. You're just 1 year older than him, kaya alam mo totoong magkapatid kayo, right? Mas lalo ako napaiyak sa mga narinig ko. Ibig sabihin hindi ko totoong kapatid si Harris? Pulido ang planong ginawa ng matandang yon at kaya kanya inutusang pasukin ang mansion ko at magpanggap bilang isang maid para ipitin ako sa kaso na pinakidnap niya sa iyo noon. Hindi maiproseso sa utak ko ang lahat ng mga sinabi niya. Hindi ko kayang tanggapin ngunit unti-unti kong napagtagpi-tagpi ang mga plano ni Don Emmanuel. Napakasama niyang tao. Kaya kanya inutusan para idin sa akin ang kaso at para lumabas na totoo ngang kami, mga Mondragon, ang nagtago at kumidnap sa'yo. And do you know why he is desperately having this SD card? Sabay taas niya ng bagay na siyang naging rason bakit narito ako ngayon sa sitwasyong ito. This small object contains all of the evidences sa pagnakaw niya ng ilang bilyon sa company ni Dad kung saan may malaking shares ang dad mo. Gawa-gawa niya lang ang sinasabing naglalaman to ng mga evidence sa pagpatay sa asawa niyang si Doc Amanda. At ikaw namang walang kaalam-alam, ginamit niya para makapasok sa buhay ko, para masira niya ako. Kaya hindi siya mahagilap dito sa bansa dahil alam niya, lalaslasan ko siya ng leeg dahil sa mga kagaguhang ginawa niya sa akin para lang mapagtakpan ng mga kasamaan niya. At hindi akong pumatay sa asawa. He is just used it as a reason para mapatay si Mom. Kaya kapag nahuli ko ang gagong yon, I will make sure that I will definitely kill him 100 times for the too much damage he caused. Yet he is a billionaire too pero kaya kong sunugin lahat ng pera niya. Naninakaw niya kasama siya kapag nagkaharap kami. Sabay kaming napatingala sa isang malit na bagay na umilaw sa ibabaw ng kisame. Walang tigil ang pag-ilaw nito kaya kinabahan ako ng sobra dahil para siyang isang bomba. We're done talking. Now get out of this room. Your father is outside. May pinindot siya sa gilid ng wall na tila isang switch at bigla na lang may nagsalita sa isang speaker na hindi ko alam kung saan nakalagay. Ang tanging narinig ko yung ingay ng sirena, ng sasakyan ng pulis, at usapan sa paligid at napagtanto ko, isa pala tong voice detector. Kung ganon, hayaan ninyong pasukin namin ang loob ng bahay para i-check kung hindi nga pagmamayari ni Hendrix Mondragon ang bahay na to. Narinig namin na usapan sa labas. What are you waiting for? Lumabas ka na. This is your chance. Makakawala ka na sa taong tinuturo nilang kumidnap sa'yo. Napatitig ako sa kanya at di ko magawang ihakbang ang mga paa ko. After you leave this house, it's up to you kung lilinisin mo ang pangalan ko o hindi. You can also tell them that I'm the kidnapper who kidnapped you before, so makaganti ka sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Napayuko ako dahil sa sinabi niya, ngunit hinilan lang niya ako bigla para palabasin ang pinto. Hindi nga ito ang bahay na sinasabi ninyong Hendrix. Sir? Nasa ibang bansa ang may-ari ng bahay na to. Nasa ibang bansa ang may-ari ng bahay na to. Hayaan niyo ako makapasok sa loob. Kapag hindi kayo pumayag, mapipilitan kaming pasukin yan sa dahas na paraan. Okay, sir. Papayag kami. Muling narinig kong usapan sa voice detector. Bigla naman siyang napatingin sa akin at tuluyan na akong hinila papalabas. Get out! He is your biological father. You can live in your wealthiness once you get out of this room. You're free now? Parang tinutusok ako ng kutsilyo sa dibdib dahil sa sinabi niya. Napahikpi ako habang tinatahak ang pasilyo palabas ng pinto papunta sa kwarto ko. Binuksan ko yon ngunit muli ko tong isinara at tumakbo pabalik. Binuksan ko ang pinto at napalingon siya sa akin habang namumula ang mukha niya. At gulat na gulat siya na makita niya ako. What the hell are you doing? I said go!
Napaiyak ako at sinugod siya ng yakap. Hindi ko kayang iwan siya sa bahay na to. Ito ang sinasabi kong katatakutan kong desisyon na gagawin ko, ngunit hindi na ako natatakot. Hindi ko na makakayang umalis pa sa bahay na ito na hindi siya kasama. Natigilan siya sa ginagawa ko at napahikbi ako sa dibdib niya. Damn! Umalis ka na, Hana. Ayoko, Drex. Ayoko. Dito lang ako. Ayoko sa kanya. Humihikbi pang sabi ko. Lalong ayokong mapahamak siya. Oras na makalabas ako rito. He is your father. Hindi mo ba naiintindihan yon? Sinabing umalis ka na. Ayoko. Kahit kalad-kalid mo ko, ayoko. Kahit di mo ako papansinin habang buhay, ayokong umalis, Hendrix. Naiintindihan mo rin ba yon? Shit! Malutong na mura niya at mabilis niyang pinindot ang tila isang buzzer at nakita ko sa monitor, gumalaw ang wall at tinakpan nito ang pasilyo na papunta sa kwarto ko. Tila isa na lamang itong normal na pader. Namangha ako dahil napaka-high-tech ng bahay niya. Sa bagay, kaya nga dito niya ako dinala, diba? Para madaling mahanap. Nakita ko pa sa monitor na pumasok na mga pulis at ilang naka-black suit na lalaki. Nang mapalingon ako sa gawin niya, ay nalaman ko naman niya akong tinignan. Lumapit siya sa akin at napaiwas ako ng tingin. Ayokong pumasok sa isip mo at bakit bumalik ka pa rito? Pinapalaya na kita, Hana. Hindi lang yon. You can have the chance to pin my name so that makukulong ako at makakaganti ka sa akin. Yan naman ang gusto mong mangyari, hindi ba? Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa mga narinig ko mula sa kanya. I will give it a chance to choose the right decision. Get out now. Bubuksan ko ang automatic wall. Sa sobrang inis ko, pinagsasuntok ko siya sa dibdib. Sumisikip ng dibdib ko kakaiyak hanggang sa nawalan na ako ng lakas. Walang hiya ka? Pagkatapos mo kong angkinin, itataboy mo ko? Napakasama mo. Ang sama-sama mo. Hinuli niya ang braso ko at napahagulhol ako ng iyak. Bigla niya akong hinila at niyakap na sobrang hipit. Shh! I am so sorry. I'm really sorry, baby. Enough! Naramdaman ko ang paghalik niya sa buhok ko at narinig ang pagsinghot niya kaya't natigilan ako. Kumalas ako sa kanya at tiningnan siya. Namumula ang mata niya at may bahid ng luha ang pisngi niya. Yumuko siya at hinawakan ako sa magkabilang pisngi. I'm sorry, I did not mean to say that. Galit ako. Galit ako sa sarili ko dahil wala akong magawa para manatili ka sa tabi ko. Forgive me. I love you, beauty. God knows how much I love you. Manigas ako dahil sa mga sinabi niya. Naramdaman ko rin ang kakaibang init na umakyat sa pisngi ko. Drex, yun lamang ang tayong nasambit ko. Mahal kita, Hana. I can't stop myself from admiring you since the day I met you. Nung pinakilala ka sa akin ni Manang Daisy, I really wanted you to be mine. Until I found out the truth that you're the beautiful little girl who visited in our house before. Hindi ko na ipinimbestigahan kaagad ang tungkol sa batang nawala noon dahil hindi naman Hana ang pangalang ipinakilala mo sa akin. I am sorry about that. Tahan na. Pinahiran niya ang mga luha na tumulo sa mata ko at dinampian ako ng halik sa mga labi. Gusto kitang pakawalan nang mapatunayan ko na ikaw ang anak ni Mr. Estefan, but I can't. Hindi ko magawa dahil baka hindi na kita masilayan pa. You are the most beautiful and sexiest lady in my eye, and I don't know what I'm going to do if I lose you, baby. Napayakap ako sa kanya. Hindi ko rin nga mapigilan na mapahikbi sa dibdib niya. Dinig na dinig ko ang lakas ng tibok ng puso niya habang nakayakap din ako sa kanya. Mahal din kita, Drex. Minsan ko nang napatunayan yan sa'yo at yun ay ang gabing binigay ko sa'yo ang lahat ng meron ako. Pagkatapos kong sabihin sa kanya, ang totoong nararamdaman ko ay mabilis niya akong hinagkan. Tuloy nang bimigay ang puso ko at hindi ko pinagsisihan na siyang pinili ko. Humiwalay siya sa akin, hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ngayon. Tila ba lumilipad ako sa kalawakan. Ngunit, ngumiti siya sa akin habang tinitigan ako sa mga mata. Ganon din ako sa kanya at dinampian niya ako ng halik sa mga labi. God, I love you so much, my baby. I love you too, my demon doctor. Napatawa siya sa sinabi ko at muli, niyakap niya ako. I love you more. Parang ayaw na naming bitawan pa ang isa't isa. Magkayakap lamang kami habang nakatingin sa monitor kung saan pinapasok ng mga NBI ang bawat room ng bahay.
Your dad did not go inside. He is a smart one kaya't naninigurado siya. Wala kami nakikitang ibang taong pumasok maliban sa mga officers. At ang totoo, hindi pa ako handa sa mga bagay na nalaman ko. Hindi ko pa rin tanggap kung sino ko. Malaki ang gulong na pasok ko, ngunit hindi ko kayang maipit sa Jax dito. Hindi ko alam kung saan patungo ang damdamin namin para sa isa't isa. Ngunit ang tanging alam ko, nagmamahalan kami pareho. Hindi ka ba nagsisisi na ako ang pinili mo? Natigilan ako dahil sa tanong niya. Napatingin ako sa mga mata niya at ganun din siya sa akin. Hindi. Mahal kita, Drex. Buo na ang desisyon ko. Kahit papunta man tayo sa magalong sitwasyon, sa'yo lang ako. Namumungay ang mga mata niya habang nakatitig sa akin at ayokong niyakap na mahigpit at tinalikan sa ulo. Don't worry. I will protect you no matter what. Ipaglalaban kita hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko. Mas lalo kong bidoon ang mukha ko sa dibdib niya. All I want is him. Ayoko sa pagkatao ko kung sino man ako. Ayoko mawala siya sa akin. Let's go, baby. They're gone. Wag na muna, baka nasa labas pa sila ng gate. Don't worry, hindi naman tayo lalabas doon. Come here, I have a surprise for you. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Ngumiti siya sa akin at kinintilan ako ng halik sa noo. Hinawakan niya ako sa kamay at sabay kaming naglakad. Kinikilig ako na sobra dahil sa ginagawa niya at feeling ko'y namumula na ang pisngi ko. Pumunta kami sa isa pang secret room at namangha ako dahil napakaganda sa loob. Napatitig na lang ako sa mga petals na nakakalat sa kama at sahig. May table din sa di kalayuan at may nakalagay na pagkain at candle sa gitna nito. Ano to? Takang tanong ko sa kanya. I told you last night, I have a date to the daughter of Estefan, right? Kaya tutuparin ko pa rin iyon.